din sa'yo pag-ibig sa amin. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayrin. Minamahal kong mga kapatid, sinasabi sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Gayon din ang minsay ni Apostol San Pablo, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo, kahit noong tayo yung mga patay pa, dahil sa ating pagsuway. Dahil pinagkakaluban niya tayo na hindi masukat na yaman ng biyaya ng Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, lumapit tayo sa liwanag ni Kristo at ihatid ito sa lahat ng tao upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisiyan ng ating mga nagawang kasalanan. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang mga pagkakamali, pagkukulang o kahinaan laban sa ating Panginoon. Totoo po nating pagsisihan ito at yakapin din po natin ng tunay ang ibinibigay ng ating pong Hesus Nazareno ng kanyang pagpapatawad, pagmamahal at lakas para sa ating lahat. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay naikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawa, masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak.
Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ang kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay makapahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya. Noong unang taon ng kanyang paghahari, nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala sa sangam ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumupig, naaluwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nalis nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano naming aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nanggigibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip at ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana na ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya na di masukat ang kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito sa inyo mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ukol natin ang buhay sa paggawa ng mabuti na itinilaga na ng Diyos para sa atin noon pang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay kayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nagnanalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ng anak ng tao upang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi na hatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayoy, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipong muna tayo na. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong pasalamatan at papurihan ng ating pong Hesus Nazareno. Ngayon po ipinagdiriwang po natin ang ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Alam po natin sa paglalakbay na ito, sa ating paghahanda, sa paggunita ng Paschal Misteryo ng ating Panginoon Jesucristo, ang ating pong Hesus Nazareno, nandoon ang ating buhay, pag-asa, buhay pananampalataya, at buhay pagmamahal na ating isinasagawa at isinasabuhay sa ating buhay paglalakbay. Kaya nga po ngayon mga minamahal na kapatid, sa ika-4 na linggo, binigyan po tayo ng dakilang biyaya muli ng ating Panginoon. Itong linggong ito ay tinatawag na Litare Sunday. Linggo ng litare ng ibig sabihin, ito'y nanggaling sa salitang Latin, ng ibig sabihin ay magalak tayong lahat. Nagagalak ba ang lahat na nandito ngayon sa dambana ng Pong Hesus Nazareno?
Tayo magpalakpak sa Kanya. Lahat po tayo nagagalak dahil tayo Kanyang tinitipon bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga po sa bandang dulo ng ating ebanghelyo ngayon, lumalapit tayo sa Panginoon, lumalapit tayo sa ilaw dahil ang ating ginagawa ay para sa Diyos. Ang ating pagtitipon ngayon, mga minamahal na kapatid, ay tanda na nasa atin ang kabutihang loob ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya po, sa pagninilay po natin ngayon, nandito sa atin ang tunay na presensya ng Diyos na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kung babalikan po natin ang ating ebanghelyo, ito ay napakapamilyar sa atin. Ibinigay ng ating Ama ang kanyang bugtong na anak dahil minamahal niya tayong lubos. God so loved the world, He gave His only begotten Son for all of us. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang tunay na pagmamahal sa ating lahat. Kaya po tayo lahat ngayon ay nagagalak dahil ibinibigay ang buhay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tunay ang pagmamahal ng ating Pong Hesus Nazareno sa atin. Ito ang ating ipinagdiriwang ngayon, kaya po tayong lahat ay nagagalak. Sa kabila ng panahon ng Kwaresma, na sinasabi po natin na tayo ay nasa kalungkutan, tinatawag tayong magbagong buhay, pero nandoon din ang kagalakan natin, mga minamahal na kapatid. Tayong lahat ay galak na galak dahil nararanasan natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ito ang tanda ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa atin ay tanda ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo ay buhay. Kaya po tayo humihinga. Dahil ito ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Uulitin ko po, kung ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ngayon may buhay ako, ito'y tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin. Dakilang tanda ng pag-ibig sa akin ng aking Pong Hesus Nazareno. Kaya po tayo lahat ay naghagalak dahil iniibig tayo ng ating Panginoon. Minamahal tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng buhay. Kaya po ang buhay na ito ay ating kagalakan. Lahat tayo naghagalak. Sana po sa araw-araw na paggising natin, tayo ay tuwang-tuwa, ay salamat sa Diyos. Dahil buhay pa ako, mahal pa ako ng Diyos. Mahal talaga ako ng Panginoon. Kaya po ngayon, sa ating pagninilay sa ika-4 na linggo, sa panahon ng Kwaresma, Litaris Sunday, lahat tayo nagagalak. Bakit kailangan natin magalak? Sabi ko nga po, may pag-ibig ang Diyos sa atin. Nagagalak tayo dahil ramdam natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tunay ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Walang itinatangi at walang tinatanggihan ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin. Mga minamahal na kapatid, tunay ang pagmamahal ng ating Pong Hesus Nazareno sa ating lahat. Iyan ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay sa atin siya upang tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang tanong sa atin ngayon, kung tunay ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tunay ba tayong nagmamahal sa Kanya? Tunay ba tayong nagsusukli ng pagmamahal sa ating Panginoon? Sasabihin po natin, Opo, Father, nagsisimba po ako linggo-linggo, nagdidebosyon po ako sa Pong Hesus Nazareno, nagdarasal po ako araw-araw. Very good. Tunay na panlabas na pagmamahal natin sa Diyos. Tunay na pagmamahal ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ang tunay na pagmamahal na hinihingi sa atin ng Panginoon, mga minamahal na kapatid,
ay dapat makita sa atin ang liwanag ng Diyos, ang liwanag ng kabutihan, ang liwanag ng magandang halimbawa para sa iba. Kung umiibig tayo sa ating Panginoon na tunay, handang ibigay ang kanyang sarili bilang halimbawa ng kabutihan para sa ating kapwa-tao, para ipakita ito na buhay nga at tunay nga ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya po mga kapatid, tanungin po natin muli ang ating mga sarili-sarili, tunay ba talaga akong nagmamahal sa aking Panginoon? Muli, mga kapatid, tunay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tunay na ibinibigay sa atin ang kanyang pagmamahal. At hindi lang tunay ang pagmamahal ng Diyos sa atin, buo at kumpleto ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal ng ating Pong Jesus Nazareno, ito ay buo o kumpletong ibinibigay sa ating lahat. Kumbaga, sapat palagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ito ang ating pagkatandaan. Nagagalak tayo araw-araw dahil kumpleto ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa akin. Kaya lang po, sa ating buhay pang araw-araw, parang hindi nakokompleto ang ating buhay. Parang palaging may kulang. Palaging may kulang. Tatandaan po natin, buo palagi ang binibigay sa ating pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin din po niyan, buo ang biyaya na ibinibigay sa atin. Hindi po nagkukulang ang Diyos sa ating lahat. Kaya palagi tayong dapat magalak dahil buo ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya mga minamahal na kapatid, sana ito ay magkaroon ng katuparan sa atin. Ito'y makita sa atin. Buo din ang ating pagbibigay sa ating Panginoong Hesus. Pagbibigay natin sa Kanya araw-araw. Hindi kalahati. Hindi pangalawa. Kundi nangunguna palagi. Iyan ang hamon sa atin ngayon. Nasaan ang kabuuan ng Panginoon sa ating buhay? Nasaan ang kabuuan ng Diyos sa ating buhay? Salamat sa Diyos dahil tayo po'y nagkakatipon ngayon. Sana priority palagi natin ang Diyos. Hindi matatapos ang linggong ito na hindi ako makapagsimba sa araw ng linggo. Kailangan matapos ang araw na ito, ma-fulfill ko ang dapat kong gawin para sa aking Panginoon, para mabuo ang aking pagmamahal na ipakita sa Kanya sa pamamagitan ng aking pagdarasal. Kaya mga minamahal na kapatid, buo at kumpleto ang pagmamahal ng Diyos. Sana ramdam po natin ito palagi. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Kaya dapat sa panahon ng Kwaresma, lahat tayo nagagalak dahil binubuo tayo muli ng ating Panginoon. Pagkakataon na buuin ang ating sarili para sa Kanya. Kaya po, minamahal tayo ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos para ipakita natin na buo ang ating pag-ibig sa Kanya. Lord, kumpleto ito. Sana kumpleto ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay tayo ay ginanganyak ng ating Panginoon na tayo magalak sa pagdiriwang natin ngayon dahil wagas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wagas na ibinibigay ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Ang ibig sabihin ng wagas na pag-ibig para sa ating lahat, nais niya tayong tipunin. Kailangan tayo ay sang-ayon sa Kanya. Kaya po, sana wagas din ang ating pag-ibig sa Kanya. Wagas din ang ating paggawa ng kabutihan. At yan ay makikita sa pagkakaisa at pagtitipon-tipon natin sa ating buhay paglalakbay.
Kaya po ang pag-ibig nagbigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ang Panginoon, ibinigay niya dahil tayo'y magkabuklod-buklod, huwag maghiwa-hiwalay. Sa pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, pinagkakaisa tayo. Sa pagmamahal, tayo ay pinagkakaisa, tayo ay binubuklod upang isang tunay na buhay na pag-ibig ng Diyos. Kaya po, tatandaan po natin palagi ang pag-ibig, ang bunga nito ay palaging kabutihan. Kaya po, binibigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno ang kanyang pag-ibig sa atin upang ang kabutihan ay mamunga sa bawat isa sa atin. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma at pagpapatuloy ng ating buhay, minamahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya po, huwag nating kakalimutan, tunay ang pag-ibig sa atin, buo ang pag-ibig sa atin, at wagas ang pag-ibig sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo pong lahat ay magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kilorang mga yumao, na may katlong araw na buhay nga muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ay tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang buot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, matamanawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagpalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kami lahat ng buhay
na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sumasamon, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulungkot akong labis, di masukat ang galang ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na itong handog ng iyong bayan. Sumasamon, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, upang kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ng ang dalangin aming walang maidangal, sa pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, ay may dulot nawang ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya at pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitdukhat kanyang damayan. Ngayon iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa namang ang nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukong, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaas, pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaas,
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaklod sa pakakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling maubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri at kakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng panangalagpapuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili naman nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, ito si Kristo na tanda na ibinigay sa ating tunay na pag-ibig. Pag-ibig na dapat nating isabuhay araw-araw. Ito siya, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapal na mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Dakilang pag-ibig, saan man manangan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Himipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisang salig na kapako sa krus. Dakilang pag-ibig, saan man manangan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin, ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal.
Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lang ang pagkataon, pag-alinlangan, yaon. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Announcement. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na ipapasok na grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pa pong tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929 o 8244-5609 at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob ay iyong ikinalulugod, ay lagi naming isiisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin. Himo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imay at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kay taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.